if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. So ayan mga dudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So nagbabalik na naman tayo for another video. So eto mga dudes, medyo premium ang ating video for today, or medyo premium ang ating i-vlog na motor for today's video mga dudes. Ang CBR 150 version 4 mga dudes. So eto naman 2022 model up to now. May bagong labas na din na CBR, kaya lang decals lang naman ang binago doon. Pero pretty much the same pa rin sila. Dual channel ABS. 'Yon. So sakyan na natin. Huwag na nating patagalin pa. So ayan mga dudes. Honda CBR 150. So ang dashboard niya mga dudes, yan pa din, katulad pa rin ng mga previous version, kaya lang binago lang nila dito yung cover. Tinanggal nila dito yung kulay gray na accent sa mga nahuling modelo or galing sa version 3 na modelo. Pero yun pa rin naman, ayan, ito yung tachometer, gear indicator, speedometer, fuel gauge, may oras din mga dudes So dito naman may dalawang buttons yan dyan. Etong isa pang adjust mo or pang lipat mo ng modes para ma-access mo yung mga details ng dashboard mo. Meron siyang total, trip A, trip B, yung average fuel consumption mo, syempre. Then ito naman yung km per liter mo sa trip A na average. Tapos yun lang naman, total na uli. Tapos dito naman sa baba, meron siyang neutral indicator or yung neutral. May ABS indicator mga dudes. Meron din yung high beam. Ano pa ba? Ayun, may check engine. Dito yung check engine, dito naman yung sa overheat. Tapos yung placer. Yan. Ayos din mga dudes. Ang maganda dito sa bagong CBR mga dudes, syempre bagong bodyworks, bagong inverted forks mga dudes. Hindi lang basta-basta inverted forks yung nilagay dito. Equipped na siya ng Showa SFF BP. So napakaganda ng play ng shock nito mga dudes. You know. Tapos ang lapad ng tangke Kaya lang ito plastic naman. So tara, let's go. Kuha lang akong gloves. Ganda ng dashboard Meron din palang nakasulat na CBR dito. Ay okay, built-in na pala yan. Wala na siyang CEU. Negative display. Wala na CEU. Yung akin may CEU pa yun pag pinatay mo. So start natin.
So SC Project pipe na may busal. Sa loob nga lang yung busal niya. Ingay pa din. Tuhulin din mga tuds, no? So paano ko ba sisimulan to? So simulan muna natin sa pinaka pinagsimulan ng motor na ito. So syempre 2002. So unang nilabas yung CBR mga tuds 2002 pa. CBR version 1. So yung itsura noon kamukha din siya ng NSR na 150. Kaya lang 4-stroke na. Yung NSR 150 naman 2-stroke yon. So dahil nga sa emission regulation dati napilitan silang palitan or i-phase out yung 2-stroke at palitan ng mas magandang engine. And then kaya nga lang kahit na mas maganda or mas environmental friendly yung 4-stroke mabagal yung kumpara sa mga 150cc na 2-stroke, no mga tuds. Kasi 150cc na 2-stroke dati pumapalo na kagad yun ng mga 29, 27 horsepower, no. Malakas talaga mga 2-stroke mga tuds kasi nga from the word 2-stroke yun, no. Para makabuo ng isang revolution dalawa lang yung trabaho niya, intake at exhaust lang. So 2002 una nilabas yung CBR. Tapos yung CBR version 2 naman yung kitang-kita nyo naman yung bulky yung itsura. Tapos parang kung tawagin si Pagong yun gara na itsura parang Pagong ano niya. Kaya naman naging ganun ang itsura noon. Hindi siya kamukha ng mga CBR talaga na line up. Ginaya siya or base siya sa forma ng BFR 1000. Kaya siya ganun ang itsura. Dapat nga hindi CBR ang pangalan BFR Then 2012 hanggang 2016 mga toads. 2012 hanggang 2016 yung version 2 mga toads, no. Meron ding carb type, meron ding FI version noon. Yung 2012 pababa na version 2 ay carb type pa yun. Meron, alam ko may carb type pa yun Kaya lang bihira, hindi na nilabas dito. Tapos syempre yung motor natin lumabas siya 2016 hanggang 2021 mga toads. Yung version 3 naman mga toads, so ang version 3 mga toads kumpara sa ibang modelo, binago na niya yung engine. Binago ni Honda yung engine. Unang-unang kapansin-pansin na binago sa kanya yung bore and stroke. Yung mga naunang CBR, yung version 1 sa version 2, 63.5 ang bore noon or yung piston size. Ang version 3 naman, ginawa na nilang 57 by 57 yung bore and stroke. Tapos, ang kaibahan pa, may rocker arm na yung dual overhead cam nito mga tools. Kaya kung mapapansin nyo, mas matangkad yung makina ng mga bagong CBR kumpara sa dating CBR. Medyo panda kasi yung dating CBR na makina So papakita natin sa screen yung side by side comparison. So dahil nga binago ang bore and stroke, syempre humina. Hindi na ganun kasing lakas nung dating CBR kasi alam naman natin more size ng piston is more power mga tuds, no? Pero ang good side naman or ang advantage naman na nangyari sa bagong CBR na version 3, mas tumipid. Mas matipid sa gasolina yung version 3 kumpara sa mga dating modelo. So nag-a-average yung 45 hanggang 55 kilometers per liter or mas mataas pa. Tapos naging mas torquey yung makina. So ang CBR version 3, meron siyang dalawang version.
Yung CBR version 3, yung katulad ng akin, 2016 hanggang 2020. May lumabas na bagong version, yung binago yung muka ng kaunti or facelift ba ang tawag doon. Binago yung side mirror saka yung mounting ng kanyang side mirror. Iniba nila. Tapos konting pagbabago sa decals saka sa mags. Basta may video na din tayo niyan mga tuts. Tingnan nyo na lang, bisitahin nyo na lang kung anong pinagkaiba ng 3.5 saka ng version 3 mismo, no? Tapos eto, yung daladala natin for today's video or yung dinadrive natin for today's video, yung CBR version 4. So version 4 na CBR, syempre mga tuts, napakalaki ng pagbabago pagdating sa bodyworks saka sa suspension. Ang isa sa pinagmamalaki ng bagong version 4 mga tuts, syempre yung kanyang inverted forks. So hindi naman lingid sa kaalaman nyo mga tuts na ang CBR ko ay pina-upgrade ko pa ng inverted fork kasi ang sama ang ganda ng bodyworks ng motor mo, premium na premium ang datingan, pero pagdating sa suspension nakaano pa rin siya, anong tawag dyan, naka-traditional na forks pa rin. Kaya ako, taon ko pinag-isipan kung a-upgrade ko ba yung inverted forks nito nung akin. And then nangati na nga ako nitong nakaraang taon, yun, pinapalitan ko na para iisang gastusan na. So eto naman, ibang-iba yung nakakabit dito, syempre kumpara doon. Ito yung inverted forks na sinasabi ko na kapag ka i-convert mo sa CBR version 3 mga tuds, aabot ka ng 46,000 pesos mga tuds. Sulit ka na din kung halimbawa mag-upgrade ka from version 3 to version 4 kasi sa suspension, upgraded suspension, tapos upgraded na din ang bodyworks. Yung version 3 kasi para siyang lumiit siya kumpara sa kapatid niya na version 2. Napakalaki nun, laki ng tangke, laki ng body. Tapos pagdating ng version 3, para bang namayat, para naging addict tingnan yung version 3, no? Pero pogi yun, ayos din yun. Kamukha din talaga siya ng mga CBR lineup, hindi katulad ng version 2. Pero kung sa papogian mga tuds, pinakapogi talaga version 3. Eto, iba na itsura nito Iba ang dating ng pagkapogi nitong version 4 mga tuds. Kasi napakalapad. Yan tingnan nyo yung tangke lapad, ito yung tuhod ko, halos hindi makita. Super lapad mga tuds. So sa engine mga tuds, halos katulad lang din siya ng version 3. Kaya lang may minor updates. So katulad ng update na ginawa nilang nilagyan nila ng assist and sleeper clutch yung motor na ito. Yung version 3 ay wala. So ikutan muna natin, i-appreciate muna natin yung bagong pormahan ng CBR version 4, no mga tuds. Dami na agad kasi ang lapad kasi So ayan mga tuds. Ayan, napakaganda ng colorway. So Grand Prix red mga tuds, tapos HRC na decals. Napakaganda, blue and red, no mga tuds, parang Philippines no. Kung itong kulay puti na ito ginawang dilaw, Philippines yung itsura no? Ayan, ito yung pinagmamalaki ng bagong CBR version 4, itong inverted forks niya. Yan napakaganda mga tuds. So ABS, equipped na din siya ng ABS, dual channel ABS harap likod. So syempre
Tapos napakalapad ng bodyworks mga tuds. Tingnan nyo. Itong CBR version 3 mga tuds, hindi lingid sa kaalaman nyo. Ito ay kumbaga inspired siya sa CBR 250RR, no? Ganito yung mukha niya. Kumbaga pinaliit na version lang to ng CBR 250RR na base sa Indonesia. Hindi nga lang nilabas sa atin to, yung CBR 250 na yun. Pero yun ang inaabangan ko sana kasi 250cc parallel twin, di ba? Pero goods na din ang forma, napakalaki ng pinagkaiba kumpara sa dating modelo, no? Napakaganda ng kanyang belly pan. Malayo na yung abot eh. Ganda na taklob na yung engine. Tapos slightly ang pakaramdam ko dito parang pinataas yung foot pegs. Kasi yung sa CBR ko parang kahit na nakalifter parang normal lang parang mababa lang pero hindi ko din lang alam. Parang sumabit yata yung aking ano dito. Hindi ba sumabit dito? Nako, sumabit nga yata. Alam mo pa yun? Hindi pala. Kala ko sumabit yung merong bakas no. So sa engine muna tayo mga dudes, no. So single cylinder 4-stroke, dual overhead cam, liquid cooled, 6-speed manual transmission, 150cc mga dudes, no. So ang coolant niya dito pa rin yung salinan. Sa version 3 dito din nakalagay no. Tapos may nakalagay na din pala siyang K56E1 na tatak sa motor or sa crankcase. Dual overhead cam, 6-speed manual transmission, equipped na din ng assist and sleeper clutch. Napakaganda ng mukha nyo. Lapad mga tuds. Parang alien no. Parang alien yung itsura. May DRL siya dito. Yan no. Yung CBR 250RR mga tuds, ang placer niya hindi nakaganyan, nakalawit na ganyan. Dito yung placer na yung labas sa Indonesia. Pero pwede din niyang i-convert na pa ganon. Gagawin yung ganon yung itsura. Hindi ko lang alam kung paano. So ganda din ng details ng ilaw Hindi ko alam kung kita sa camera pero may parang siya dyan, reflectorize. Ganda Tapos kamukha ng decals ng CBR 1000RR Triple R. Parang naging 5 yung RR ko. So kamukha siya ng decals ng CBR 1000 Triple R mga tuds, no. Little fire blade. So ang ganda din ng pinta ng mugs niya no mga tuds. So eto namang mugs na to, same pa rin naman sa version 3. Kaya lang sa version 3.5 yung paganyan na yung mugs. Tapos sa sprocket 5 naman yung tornilyuhan, 5 or 6. Yan 6 holes na mga tuds. So sa sukat naman ng gulong, syempre 130 by 70 by 17 ang rear tire niya. So sa unahan 100 by 80 by 17 naman. IRC ang tatak ng kanyang gulong mga tuds. Ang ganda talaga, natutuwa ako dito sa sa ginawa nila dito yun Hindi ko alam kung kita sa camera pero may air vents. May air vents na naka-design sa kanya. Two-tone. Matte pairings dito, tapos glossy naman yung sa kabila. May anti-scratch din dito mga tuds. Iba yung texture pagdating dito, para nga naman hindi masyadong magasgas. Ang ganda ng bodyworks mga tuds. Ang chassis niya syempre trails type mga tuds. Dito naman sa tail section, napakatalim. May butas pa dito. Forma HRC decals. Ganda mga tuds.
Tapos ang kanyang taillight, syempre, ayan, kapag ka ipinapreno nyo, iilaw naman tong nasa ilalim. So testing natin. Yun, may ilaw yung nasa likod, no. Ang forma mga tuds, ang ganda. Lapad ng tangke, laki ng body, inverted forks. So sa mga preno, syempre 2-pot caliper sa harap, single pot caliper naman sa likod. So ayan mga tuds, kapag ka bumili kayo ng motor na ganito mga tuds, asahan nyo na mahina or maliit yung turning radius ng mga motor na ganito. So kaya maganda din siya as beginner bike. Kung halimbawa gusto nyo mag big bike, maganda dito muna kayo magsimula para nasasanay kayo sa pagka-bulky, sa turning radius, kung paano ang galawan ng mga big bike, no mga tuds. So ayan, for reference mga tuds, ang height ko ay 5'7", tapos plus 2 or plus 1 inch gawa ng sapatos. Ayan, ito yung upo natin sa motor na ito mga tuds, no. So nakaganito naman ang posisyon ng inyong mga legs kapag ka nakasampa kayo sa motor na ito. So salong-salo. Tapos yan yung riding ergonomics. 138 kilos ang motor mga tuds. Ang seat height niya ay 788 mm. Ang ground clearance naman ay 151 mm. Yan o. Tama-tama lang sa height na 5'7" or hanggang 5'4", 5'2", ganyan. Pero kapag ka 5'8" pataas, liliit na yung itsura ng motor na ito sa inyo. Napakalambot ng suspension mga tuds. Kung mapapansin nyo, konting kaldag lang, may response kagad yung suspension eh. So, goods! So, isa ko pa rin nagustuhan dito mga tuds, etong side mirror nya, napakalinis ng pagkagawa. Natutupi din siyang ganyan. Tapos kapag ka naka normal siya, nakabuka siya, ganyan yung itsura nyo. Napaka-format, napakalinis ang pagkakagawa mga tuds. Wala ka makikita ang tornilyo. So sa windscreen naman, napakalapad din, kaya lang maiksi. So ito naman, automatic, pagka bumibili tayo ng sports bike, hindi naman din nga ganun kalaki yung visor. Talagang upgradable naman ito. Pero ayos na din, malapad na din. And then kitang-kita nyo na din naman yung nasa unahan nyo kapag ka nagtatak in kayo ng riding position or ng attack mode. Mga tuds. Isa pang kinaganda ng CBR mga tuds. Ang ganda ng mga ginawang dito, details ng pairings Parang sa Gundam no. Yan Tapos kapag ka may shadow na ganyan kita nyo na may Honda. Ganda, ayos din. Tapos Showa SSF or Showa SFF BP. Ang ganda So tara, sakayan na ulit natin. So kapag ka mga tuds, wala siyang side stand kill switch ha. Kaya dapat pagkasakay nyo, tanggalin nyo agad yung side stand. So isa pang safety features ng CBR 150, hindi nyo siya pwedeng i-start kapag nakakambyo. Halimbawa, naka first gear tayo, tapos hindi siya nag-i-start. Kapag i-start nyo, dapat pisilin nyo muna yung clutch. Yun, di ba? Sa buttons naman mga tuds, meron siyang passing toggle switch dito. Tapos dito yung high beam, low beam. Ang busina niya nasa taas. Hindi siya kumpara ng ibang motor na magkabaliktad naman yung orientation. Taas. Placer niya nasa baba. Tapos sa kabila naman, starter button lang yung nakakabit sa kabila. So bago natin makalimutan, equip na din pala ito ng bank angle sensor mga tuds, na kapag halimbawa na-reach niya yung certain na angle ng pagkatumba, or basta wag naman sana mag-crash yung motor nyo, automatic mamamatay na yung engine.
Hindi, kaya wala na siyang kill switch dyan, no? So tara, let's go. So mga dudes, masasabi natin kahit na shared engine pa rin siya ng from previous model, shared engine sila ng CBR version 3, shared chassis, no, ibang-iba yung pakiramdam, ibang-iba yung ride ng motor na ito. Slightly mas malapad yung upuan nito kumpara sa aking motor. Then ramdam na ramdam mo yung kaibahan mga dudes. Salong-salo, and then napaka-komportable niya sakyan. So ito, hindi masyadong aggressive ang riding position. Kumbaga more on touring pa rin siya. Kahit na ganito ka ganda yung motor, kahit na ganito ka premium yung motor, pasok pa rin siya sa touring mga dudes, no? Kasi mataas yung manubela eh. Yung akin kasi mababa yung manubela, pinalitan ko. Naka-aggressive riding position na yon. Nung sinakyan ko to, talagang laking ginhawa sa likod. Laking tulong talaga ng nakaganong riding position, no mga dudes. So masasabi natin sa performance ng engine, napakaganda mga dudes. Parehas pa rin sa dating CBR. Kaya lang ito, napapansin ko mas mahina mag-vibrate. Ewan ko kung bago pa lang din siguro, pero mas smooth ang makina nito kumpara doon sa aking motor mga dudes. So sa performance, hindi masyadong gumanda ang performance ito kasi nga naka-muffler. Ito naman, hindi naman naka-remap naka-slip on muffler lang siya. SC project. And then medyo nasusungawan ako sa andar mga dudes. Pero yung torque ando doon pa rin, yung smoothness ng engine ando doon pa rin. Mas smooth ang ride nito. Halimbawa, wala ka masyadong mararamdaman na vibration dito kapag naka-stock pipe lang ito. For sure. Parang sa Winner X lang. Ang ikinatutuwa ko dito mga dudes, kahit na siya ay sports bike mga dudes, napakalambot, napakaganda ng suspension niya oh. Yan oh. Less talbog, napaka-stable mga dudes. Talagang goods na goods. Sabi ko sa inyo, iba din talaga gumawa ng motor ang Honda kahit na sports, goods pa din ang suspension, no? So lahat naman ng motor ni Honda nowadays ay ang suspension na ginagamit nila nowadays mga dudes ay puro Showa na. Kahit sa scooter, sa mga big bike lineup nila, parang lahat naman ng lineup ni Honda na motor napaka-premium ng gawa or ng pagkakagawa ng mga dudes. Showa na lahat ang ginagamit ng suspension. Kaya kayo, pag bibili kayo ng Honda, pag-isipan nyo muna kung papalitan nyo kaagad ng mga suspension. Kasi quality na din talaga yung ikinakabit ni Honda na suspension. Ang lambot temo. Kung sa iba nating scooter na nagamit, tatalbog-talbog na yung boses ko Pero dito napaka-minimal lang. No. Siyempre, malakas umahon yan. Di cambio yan Kung pagkukumparahin ko ang performance ng Winner X saka ito, mas malakas pa rin mga dudes sa CBR. Hindi maikakaila. Parang kung sa scale of 1 to 10, parang 7 lang ang Winner X. Ang CBR ay nasa 10 na. Ganon kalayo yung performance mga dudes. Pero kung tutusin sa 3 puntos, hindi na rin nagkakalayo. Pero yung motor na yon, check out nyo din sa ating video. Napaka-premium ng pagkagawa ng motor na yon. Keyless, dual overhead cam engine, 6-speed, sleeper clutch, kumpleto regados
Kaya lang hindi ganun kabilis, hindi ka kasing bilis ng Rider 150. Ito mga dudes, mabilis talaga to, no? Ganda ng ano nito, ganda ng performance ng CBR mga dudes. Hindi yan talaga ako nagsisisi na CBR yung binili ko mga dudes. And then ito yung owner nito nga pala, shoutout kay paring Russell. So maraming salamat sa pagpapahiram mo. Nakadalawang CBR na siya. Yung CBR niyang una, CBR version 3, tapos nag-upgrade siya. Pero yung CBR version 3 niya nasa kanya pa rin. Nagbumili lang ulit siya ng panibagong motor. Kung sa upgrade din lang swak na swak mga dudes. Sa bodyworks pa lang, kung talagang makikita nyo sa personal ang CBR version 4 mga dudes, ay sadyang sasabihin mo sulit na sulit ang pera mo. Sa pinta na lang, sa paint job na lang, talagang masasabi mong premium na premium ang motor na ito. Tapos dinagdagan pa ng inverted forks mga dudes. Engine performance, nasisiyahan ako. Hindi naman sila, kumbaga itong motor na to mga dudes, porque nga bago pa, mas malakas ng kaunti lang sa CBR version 3 ko. Pero yung under nila parehas lang. Hindi din ganun ka vibrate, hindi din ganun ka, basta malakas umahon, malakas sumatak, di ba? So gagawin din natin ng video yon, ownership review. Ito naman ride review lang ito na CBR version 4. Meron pa pala siyang nilagay na dito, pairings na kapag ka nag-tuck in ka, dito lalapag yung chin mount or yung chin ng helmet mo. May space pa para lalong tumago ka dito sa windscreen, no? Ganda din, ayos na ayos. Kasi lapat talaga ng tangke na ginawa ng Honda dito ngayon. Ang nakikita ko lang or nakikita kong pangit sa motor na ito itong tenga. May tenga oh. Takaw sabit to kapag halimbawa sa parkingan. Wag nyo talagang itutupi ang side mirror nyo mga tons pagka nasa iyon ang masasabitan itong placer mo. May tenga no. Ganda sana kung lang, wala no. Sarap mga tons. Ito yung feeling talaga na hindi mo makukuha kapag ka naka-scooter ka mga dudes. Yung kada shifting mo, kada palit mo ng cambio, ando doon yung saya na mararamdaman mo mga dudes. Sabi lang naman ng iba, mahirap daw pagka di cambio hassle daw. Pero pagka ganito yung motor mo, tapos gustong gusto mo pa yung motor mo, baliwala, hindi ka mapapagod mga dudes. Hindi sasakit likod mo. Kaya nga yung motor ko hindi ko pinapalitan yun nagdagdag pa ako ng isa pa. Kada cambio mo, kada lean, diba? Makukuha mo ba yan sa sa scooter mga toots? Oo, nandoon na nakakangalay yung motor na to, pero yung kapugian mo kapag kasakay ka sa motor na to sadyang hindi matatawaran mga toots. So ang price niya sa market today as brand new, umaabot siya ng 185,000 or 186k. Depende yan mga toots sa kukuhanan yung kasa. Medyo malayo na ang presyo niya kumpara sa dating CBR, pero sulit na din ang pera nyo mga tools.
Perfect for beginner riders mga tuds, lalo na sa mga short riders katulad ko. 5'7 ang aking height mga tuds ha. Pero abot na abot ko pa rin ang motor na ito. Mas mababa ang kanyang seat height kumpara sa ibang mga motor. Beginner friendly no mga tuds. Tapos equipped na din siya ng dual channel ABS. Apaka basic lang na motor. Ayan, clutch up mo lang, 'di ba? Downshift, pagpaahon, lalakas na uli. Pero kapag halimbawa sanay ka na sa big bike, mababagalan ka talaga or may hinaan ka talaga sa motor na ito. So syempre tingnan nyo naman, 16 horsepower or 17 ba? Tama ba? 17 horsepower lang, tapos 14 newton meters of torque. May hinaan ka talaga sinasakyan mo na 50 plus horsepower na talagang mahina para sa iyo to. Pero pagdating sa mga beginner, malakas na din yung 17 horsepower mga dudes. Ang mahalaga, pogi ka. Pogi ka pagkadala mo tong motor na to. Hindi lang pogi mga dudes, quality din. So syempre Honda yan Ganda pare. Sulit na sulit ka kapag binili mo tong motor na to. Kahit na kung ikukumpara mo sa ibang sports bike na lumalabas sa market ngayon, medyo mahal siya. Pero yung feeling mo talaga dito sa motor na to hindi matatawaran. Yung sa quality wise na lang talaga Lakas ng torque mga tuts, cambio ka na lang ng cambio Kung ikukumpara mo mga tuts sa sa mga big bike, sa road conditions natin dito sa Pilipinas, sa traffic conditions, mas masaya pa gamitin tong mga ganito mga tuts kumpara sa mga higher displacement, lalo na yung 1000. Kasi mga ganong modelo, hindi mo na magagamit yung cambio nun hindi mo may sasagad yun Kesa dito, 70 kilometers per hour, naka 6 na ka di ba? Masaya, mas masarap gamitin ito kumpara doon sa mga yon. Pero kung power lot din power mga tuds, big bike, go for big bike ka na kapag power at kung power lang. So ito yung owner sa Russell. Ayan, parating din tayo. Ito sa motor na to kung ikukumpara mo sa mga underbone, wala ka nang babaguhin Wala na. Yan na yun. May babiyahe mo, pogi na. May kulay na din ng mags, 'di ba? Muffler na lang kung talagang malikot ka sa motor, muffler na lang palitan mo. Wala nang kailangan baguhin sa mga motor na ganito Yung aircon niya sa tuktukan. Ito, nakataas. Kumpara dito sa isa, tuwid lang, taas maiksi. Mahaba yung dito, kaya papaganon Puporma to Iba yung elbow ng niyan. Diba, kumbaga ang liko ng tambutso, yung akin dito pa bago lumikong ganon. Ang iyo dito na agad, nakaliko na agad. Baka nga malaglag Ano pa rin ang issue niya, ito, inaamag yung side mirror Yan pa rin yung sakit niya. Yun ang iyo, meron na din Huwag mo lang babasain talaga. Ano daw to? May foam sa loob. Pag matanggal yan, kahit ipapin mo Hindi, sa loob ang sira niyan. Natatanggal 'di ba yung salamin natin, may parang sticker yon, yung parang pintura na chrome. Yun ang nakagagasgas sa loob. Kaya na nagkakaganito, parang may amag. Yun yung issue nyo. May foam to sa loob, dapat tanggalin yung foam.
So ayan mga dudes, kung naghahanap ka ng beginner friendly na motor, pwede mo i-consider ang Honda CBR 150R version 4 mga dudes, or 2025 to 2026 model. So equipped na siya ng inverted forks, LED, headlight, taillight, flashers, maganda na din ang dashboard. And then yung pinagmamalaki niyang bodyworks na napakalapad, napaka-premium ng pagkagawa, napakaganda ng mga plastic na nakakabit, mga dudes. So pwede mo din siyang i-consider as commuter bike kasi matipid siya sa gasolina. Nagre-range siya ng 41 kilometers per liter, mga dudes. So 6-speed manual transmission, and then napaka-pogi ng sakay mo sa motor na ito, mga dudes. Ang pinagmamalaki kasi dito yung pagka-beginner friendly, magaan, madali gamitin, perfect na perfect for point A to point B, sa long rides. Malapad na din ang upuan nito, mga dudes, salong-salo ang puwet. Napaka-komportable sakyan. And then kung ikukumpara mo sa ibang mga sports bike, napaka ganda ng riding position sa motor na ito. Although hindi naman ganun ka komportable kung sa long ride, pero pwede mo na din siyang i-consider for short travel, pang gala-gala mo, or pwede pang pasok sa school, pang pasok sa trabaho, na pwede mong gamitin sa pang araw-araw na commute, mga dudes. Matipid, napaka-forma, tubeless ang mga gulong, wala ka nang babaguhin, kumbaga, Kung halimbawa, gusto mo talaga mag-ingay, pwede mo palitan ng muffler, pero the rest is napakaganda, napaka-solid build quality ng motor, mga dudes. Ang nakikita ko lang downside, at the same time, advantage na rin siguro, yung tangke niya, napakalapad. Ang disadvantage, prone sa mga gas-gas, ganyan. Pero may nabibili namang mga tank pads. Then, ang good side naman, plastic. Ang cover, naka-cover siya ng plastic, mga dudes. Nasa isang banda, kapag halimbawa nagasgas o nadangge, nabasag, pwede mo kagad palitan ng isang side lang, yung sa gitna lang, 'di ba? Hindi katulad kung halimbawa yung katulad ng lata na tangke na kapag ka napingkutan ka, palit na lahat, mga dudes. Ito, pwedeng patingi-tingi lang yung palitan mo So sa mga ilaw, mga dudes, napakaliwanag na din ng ilaw na ibinubuga ng CBR version 4. LED na ang headlights nito, mga dudes, na napaka malalaki na din. Pero for better visibility, kung halimbawa malabo ang mata mo, required pa rin maglagay ng mini driving lights, Pero yung headlight niya, as yun lang yung ilaw mo, napakaliwanag na din, mga dudes. Ang kinatutuwa ko kasi sa motor na ito, napakaganda ng riding ergonomics kumpara sa ibang sports bike na nasa market. Hindi siya ganun nakakapagod pagka gagamitin mo. Kumbaga yung enjoyment na may bibigay ng motor na ito, mas maganda kumpara sa iba, mga dudes. Yun lang ang aking nakikitang advantages sa motor na ito. Then, yung sa price naman, depende na lang din sa inyo kung papaano nyo i-manage. Pero para sa akin, medyo mahal. Pero yung quality, ando doon, ayos na din. So, pwede nyo i-consider ang 2026 Honda CBR 150R. So there you have it, mga dudes. Ang 2024 or 2025 CBR 1000 Honda CBR 150R version 4, mga dudes. The Little Fire Blade. Napakaganda. Pakalapad, mga dudes. Napakaganda ng performance ng engine. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead,
get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get